Sa iba pang balita, hindi kabilang sa mga prioridad ni Secretary Leila de Lima sa ngayon ang pagsasampa ng ikatlong batch ng mga kaso kaugnay ng anomalya sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga mambabatas. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Isinasaayos na ni Secretary Leila de Lima ang maiiwang trabaho sa Department of Justice kasabay ng usap-usapang isa siya sa napipisil ng Liberal Party sa pagkasenador sa susunod na taon. Simula kahapon, gumagawa na ang kalihim ng listahan ng mga kasong prioridad niyang maresolba sa nalalabing mahigit isang taon ng Administrasyong Aquino. Ngunit hindi kasama rito ang ikatlong batch ng mga reklamo kaugnay ng pork barrel scam. Understudy pa rin ng mga yan, no? But I don't know kung kasama yan sa talagang magiging concentration or focus ko because there are really very important matters or assignments on my table. But of course, iaano rin namin kung pwede pa na mga ihabol yan. Ayon pa kay de Lima, nakadepende sa resulta ng ginagawang review ng NBI kung may isasampa pa silang reklamo kaugnay ng anomalya sa PDAF ng mga mambabatas. Isa sa mga nakakasagabal dito ay ang hindi magkatugmang pirma ng isinasangkot ng mga mambabatas sa hawak nilang mga dokumento gaya ng endorsement letter. Yan nga ang nagiging issue dyan kasi yung finding nung NBI, the particular division on that, ay iba nga daw. Yung hindi yung, it doesn't represent the signature of the lawmaker involved. So yun ang, tapos dinideny rin. So doon nahihirapan. But pinapaano ko pa rin kung how to really go through that na pwede pa rin maisampa yung kaso. Sinabi pa ng kalihim na hindi totoo ang mga espekulasyon na may mga kaalyado ang Administrasyong Aquino sa ikatlong batch ng mga reklamo kaya nahihirapan ang DOJ na maisampa ito. Nais lamang nilang makatiyak na bawat reklamong isasampa nila ay may sapat na basehan at ebidensya. Hindi naman lahat ng first and second batch opposition Tsaka in the first place, hindi naman yun, wala naman pakialam doon ng NBI. I mean the task force, the special task force, walang pakialam kung ally or not. We just really want to be very sure na kapag inano na sa ombudsman ay pasado lahat. Lumabas sa mga ulat nitong nakaraang taon na isang dating senador at 8 mga datihan at nakaupong kongresista ang kasama sa ikatlong batch ng mga kakasuhan kaugnay ng PDAF scam. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide.